Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang client mode ng D-Link DIR 612 and 300. Sa client mode, gagawin mong parang Wi-Fi adapter ang inyong D-Link router, pero kumpara sa Wi-Fi adapter na iisa lamang ang computer na nakikinabang, dito sa client mode ay mas maraming devices na gumagamit ng wired connection ang pwedeng magkaroon ng internet connectivity. Additionally, mas gusto ko din ang client mode dahil kumpara sa repeater mode na inuulit ang Wi-Fi signal ng main router at nire-broadcast, ay mas nafo-focus ng client mode ang kanyang resources sa pagsagap lamang ng Wi-Fi signal at i-direct ito sa kanyang mga LAN ports. And with that said guys, gagamit tayo ng desktop computer sa pag-setup dahil kadalasan ang gagamit ng client mode ay yung mga nagbe-benefit sa wired connection, which is most likely mga desktop or laptop computers. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin yung ilalim ng ating D-Link DIR 612 and 300 para sa default IP address nito para ma-access natin yung web UI. And then, buksan natin yung ating D-Link router. Then sunod, magkabit tayo ng Ethernet cable sa isa sa mga LAN ports ng ating D-Link router, and then yung kabilang side naman na ikabit natin sa computer na gagamitin natin pang setup. Dito naman sa ating computer ay buksan natin yung ating web browser. And then dito sa ating address bar, i-type natin yung 192.168.0.1. Okay? So once na i-type nyo na yung ating default IP address para sa web UI, press lang natin yung enter. Okay? And then wait natin makarating sa web UI. Okay? So since first time natin isi-set up ito, pindutin lang natin yung start. And then press natin yung yes para sa English. And then continue lang natin. Okay? So para sa ating setup, ang pipiliin natin ay yung Wi-Fi. And then dito, pipiliin natin yung client para sa work mode. Okay? Sa ating connection type ay Wi-Fi. And then sa ating work mode ay client. Okay? So once napili na natin yan sa drop down, pinutin lang natin yung next. Okay? And then dito naman, check lang natin yung automatic obtainment of IPv4 address. Okay? So check lang natin yan. And then dito, pwede nyong palitan yung host name para mas madaling maalala. Kasi yung host name na yan, yung gagamitin natin, pag na-setup na natin to, yan yung gagamitin nating address para ma-access yung web UI. Okay? So pwede nyong gawin na, for example, D-Link Wi-Fi. Okay? D-Link Wi-Fi.local. Okay? So pwedeng ganyan para mas madaling maalala. Okay? So nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong ilagay dyan. Okay? Pero sa ating example, D-Link Wi-Fi.local. Okay? And then make sure na naka-check yung automatic obtainment of IPv4 address. Okay? And then press next. And then dito naman, pipiliin natin yung wireless networks. Okay? Kasi kukuha tayo ng internet connection mula sa ating main router. Okay? So piliin lang natin yung wireless networks. And then dito, lalabas yung mga result ng mga 2 GHz band na nasagap niya ng ating D-Link router. Okay? So since single band lang ang ating D-Link router, mga 2 GHz band lang ang lalabas dito. Okay? So kung nagpaplano kayo ng 5 GHz, imposible po iyon. Okay? Sa ating example, pipiliin natin itong home network. Okay? So dyan tayo ko-connect. And then dito naman sa password, ita-type natin yung password ng ating main router. Okay? So i-type na natin yung password ng ating main router. Okay? And then paalala ko lang bago tayo mag-proceed, siguraduhin nyo na tama yung password ng inyong main router. Okay? So pag kasi nagkamali tayo dyan, uulit tayo sa simula, and possible na i-reset din natin yung ating D-Link router para ulitin yung process. Okay? So ngayon na i-type na natin yung password, pindutin natin yung next. And then dito naman yung magiging password ng ating web UI. So kayo nang bahala kung anong gusto nyong ilagay na password para sa inyong web UI.
Makikita naman ninyo diyan yung, criteria na puwede niyong, ng password na puwede niyong gamitin, okey? And then dito ulitin lang natin yung password na nilagay natin sa itaas, okey? Once na-i-type na natin yung ating, password and na-confirm natin sa password field, sa password confirmation field, and then, pindutin natin yung next, okey? And then dito makikita nyo yung summary ng ating, changes na gagawin, okey? 'Pag okey na kayo diyan, pindutin niyo lang yung apply. So makikita nyo diyan, "The device may be lost after applying settings." Continue. So possible na mag-restart yung ating D-Link router. So okey lang natin diyan, okey? And magpo-proceed na siya i-process yung changes na nilagay natin, okey? And then wait natin mag-apply yung settings. Okay, so dito naman magre-reboot yung ating, D-Link router and then wait lang natin 'yan. Okay, so once narating niyo yung, page na ito, meaning natapos niyo na yung pag-setup, pero, ang additional step na gusto kong ipagawa sa inyo ay i-double check natin kung meron ng internet connection, through pagpunta sa isa sa mga website na gusto niyong puntahan. So, for example, sa YouTube, okay, ayan napupuntahan na natin yung YouTube, meaning, meron na tayong internet connectivity. So, gano'n lang siya kadali. So ayun yung pag-setup natin ng client mode sa ating D-Link DIR612 N300 wireless router. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.